rito sa atin sa RPGC. Graduated last September 2023 from CLB number 8. Ano po? Currently, siya po ay action group leader and syempre assistant course leader ng BCFR. So napaka-busy po ng taong ito at salamat sa pagpapaunlad. Ano po? So napaka-busy. Siya po ay taga rito lang sa San Roque. Lapit, no? So may I call in front? Brother Dito M. Gire. Dolty. Excited na to eh. Magandang umaga po sa ating lahat. Talaga po ay under pressure ano po. Kasi yung pong nauna, RCD ano po. Tapos ESL. Ako po'y... Pero ako po'y talaga nabudula ang ni Bro Marvin. Yan po sinabi na kanina na oo agad ako. Yan po ay ang pag-oo ko yan. Siguro po natagalan na naman. Anyway, ano po, magpatuloy na po tayo na college na. Pwede ko pong token muna ibigay. Sige po, patuloy po tayo na po. Bago po umpisahan na po ang akin pong talk, ay nais ko po sana na i-present muna sa inyo yan na nakita na po. Ito po yung last May po, ako po ay nag-talk na dun sa teaching. At ang topic ko po doon ay loving one another. Nais ko pong i-present muna sa inyo ito dahil sa akin pong palagay ay ito po ang pinag-uugatan kung bakit po tayo ay meron ditong community. Kung paano po tayo, ang topic nga po na brotherly and sisterly care ay dito po nakaugat. Ito po yung eksena doon po sa buhay ni Jesus Christ na siya po ay nagtuturo at tinanong po siya ng isang eskriba, yun pong tagapagturo o scholar po ng kautusan ng mga Hudyo. Kung ano daw po yung greatest commandment ni Lord po. So, ang sabi po ni Lord ito, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." So ito daw po yung first greatest commandment. Ano po yung second? Ito po ang second, you shall love your neighbor as yourself. So dito po sa two greatest commandment na to, dito po nakaangkla o nakasalalay yung pong 10 utos ng Diyos noon na ibinigay niya kay Moises para ituro sa mga Israelita na ang Diyos po mismo ang nagsulat sa 2 tapyas ng bato. Tama po So, pero doon po sa Last Supper, nung pong hinugasan ni Jesus Christ yung pong mga paa ng kanyang mga apostol nung Last Supper, huling hapunan. Sinabi po niya, nagbigay po siya ng new commandment. Bukod po dito, ano po yun? Love one another as I have loved you. So, mahalin daw po natin ang ating kapwa kaya ng pagmamahal niya sa atin. Sorry po.
Pasensya na po. Pagagandahin ko po natin lalo. Commandment to love isn't new. The commandment to love one another in the a new commandment I give you. That you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. The commandment to love isn't new. The commandment to love one another in the truly sacrificial way that I am showing you. It will transform you and others. So, yun daw po ano po, yun ang new commandment ng Diyos. At sa akin pong palagay, ito pong ating topic ay doon po talaga nakaangla po, kaangkla. So, punta po tayo sa ating pong topic ano po. Brotherly and sisterly care. So ayon po sa Colossians 2 verse 5, I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. So sabi po doon, good order and firmness of your faith. Sa Tagalog po, basahin po natin. So, maayos na buhay, magandang ayos ng buhay at katatagan sa pananampalataya. So, dito po sa community, paano po natin gagawin yan? Ito po ang dahilan kung bakit po tayo may action group. Sa isang kumpanya, may mga departments. Punta po tayo sa department na lang. Sa isang department po, meron pong department manager, meron pong assistant, meron din po yung superintendent, tapos supervisor, leader, then rank and file po. So maayos po siya, may organizational chart. Dito po sa community, ganun din po tayo. Dapat po ay nasa maayos tayo. Kung wala po tayong action group, ano po mangyayari sa atin? Wala po tayong action group meeting, tayo po ay, ilan tayo ngayon dito sa community? Parang 150, Isama natin po yung San Juan, meron po sila doong MIF, kasama po mga leader. So, tayo po ay baka kulang-kulang 200. Kung tayo po ay di wala nga po tayong action group meeting, tatawagin po natin yun na chapter meeting. Pagpunta po sa bahay, para po ganapin yung meeting, hindi kinakailangan po natin magpapatay ng baboy. Magpa-cater. 200 po ang pakakainin natin. Po. So kaya
aming grupo, pababain po ang bilang at para po ma-monitor ng maayos po. Hindi masakit sa bulsa pag pinuntahan natin sa bahay. So yun po ang dahilan. Pero bukod po doon, ay para po magkaroon po ng leader at ang leader po ay magkaroon po ng personal na supervision sa inyo. Caring. Supervision and caring po. Para po ma-monitor ang inyong pong spiritual growth. So yun po ang dahilan. Bakit po tayo nagkaroon ng action group? Ito po yung action group namin. Ito rin po yung action group namin. Ako po may hawak ng beat, kaya po hawak ng beat, kaya po walang magreklamo. The action group is the fundamental unit of brotherhood where the members are given more personal supervision and caring. So kaya po nasabi ko para po mas personal ang pangangalaga ng inyong leader. Hindi po chapter lamang ang mga nalaga. Ito po yung para naman po patas. Recto and Valencia. Ang bagong upo na leader, Marasigan, Reynoso and Ramirez. At ito po yung pangkal. So, sa action group daw po, we experience fraternal care. Fraternal, brotherly care. So, i-level up po natin. Gawin po natin fraternal love. So, itatanong ko po sa inyo kung sino po sa inyo ang hindi pa sa ngayon, kayo po ay nasa third quarter na ng inyong formation, papasok mo sa fourth quarter Sino po sa inyo ang hindi pa nakakaranas ng ganitong experience, brotherly care? Mula sa inyong grupo o sa leader? Taas po ang kamay. Papalitan natin ng NGL nyo. Wala pong tataas sa gire. Gusto ko na mapalit. So, yun po dapat po sa ngayon, dapat po ay nararanasan natin yan. Pagmamahal ng ating mga brothers and sisters. Dito rin daw po sa action group, ito ay yung main point of connection natin sa isa't isa. Halimbawa po natin yung internet connection. Kapag po mahina ang signal, mahina po yung connection, mabagal. Pag malakas ang signal, malakas po ang connection, mabilis. Download masaya ang lahat. Dito rin po sa action group, kaya din po ginagawa natin. Pinapalakas natin ang connection natin sa isa't isa. Ito rin daw po yung main place where we receive input and help. So sa action group din daw po, nakakaranas kayo o nakakatanggap ng tulong mula sa ating mga kagrupo. Input o advice. Kung tayo po may mga pinagdadaanan sa buhay. Tayo po ay nakakalapit sa ating mga kagrupo, sa leader. So yun na po. The main place where we are responsible for other community members. So dito daw po sa action group ay hindi lang one way ang relasyon. Hindi po lamang leader ang mga ngalaga sa grupo. Para pong leader lang to members. Dapat po ay two-way ang relasyon natin. Mahirap po yung isa lang nagmamahal. Dapat po ay two-way. Kung yung inyong leader ang medyo nalalamig o kailangang hilahin, di po ang mga member po ang humila.
Ganun po yun. Kasi minsan po mga leaders, may pinagdadaanan din, ano po, sa buhay. Kaya po kung kailangan po ng leader ng pera, edi ano po? So, yung pong action group daw po, ang magandang action group leader, ang magandang action group ay meron daw pong 5 qualities. Isa-isahin po natin. Brotherly and sisterly love. So, yun nga po yung in-explain ko ano po. Na dapat po ang isang magandang action group ay meron nito. Wala naman pong magre-reklamo na po. So, we have the primary responsibility to keep an eye to one another and care for one another. So, malinaw po yan, ano pa? Kailangan nga po ay lahat ay nagmamahal, ano po? Lahat ay nangangalaga sa isang grupo. Ayon nga po sa Galatians 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon, tinutupad ninyo ang utos ni Kristo. So yun pala po, no? Pagka po tayo ay nagtutulungan ng pasanin ang dalahin ng isa't isa, ano po? Tayo po ay sumusunod sa utos ng Diyos, ano po ni Kristo. Ano pa po? Padalawa pong qualities. Faithfulness to the meetings. So ito po, nun po may mag-CLP, matapos po at kayo po ay nag-commit to formation, kayo po ay nagkaroon ng grupo. Ano po? At doon po sa unang AGM ninyo, doon po dapat ay nagkaroon na po kayo ng consensus kung ano pong araw nyo gaganapin ang inyong AGM. Ano po? Yung pong convenience sa lahat, na lahat po ay makaka-attend. Tayo po, katulad ng explain kanina ni RCT, meron po tayong 2 AGM sa isang buwan. Ang una pong AGM natin, AGM week po ay second week of the month after first Friday. Ang second AGM po natin ay fourth week of the month after ng third Friday. So doon po sa week na yun, dapat po ay napapagkasunduan na talaga na anong araw. Mahirap po yung palipat-lipat ng araw. Lalo po, walang makaka-attend doon. Ano po. Kaya dapat po sa una pa lamang, mapagkakasunduan na kung anong araw. So sa amin pong grupo, lagi po yung Saturday. Ano po? So faithfulness to the meeting. Attending our action group meetings is one of the highest priorities of our membership in the PCBP. So yun daw po dapat po tayo ay nakaka-attend talaga lagi ng AGM. Ano po? May mga pagkakataon talaga na hindi may iwasan. Pero kailangan po ay ituloy yung AGM. Ano po? Number 3, living in the light. This is the main place where we share our life, although some things should be discussed. So dito daw po, living in the light, during our AGM po, nagkakaroon po tayo ng sharing. Doon po sa sharing natin, meron pong mga members tayo minsan na a-attend ng meeting pero para kung may pinagdadaanan po, na parang lumalakad sa dilim. Pagka po tayo ay natapos ang worship at nagkaroon po ng sharing, minsan po may mga katanungan kayo na hindi niyo po mahanapan ng sagot mula sa inyong mga katrabaho o sa pamilya, sa mga kaibigan. Pero pagdating po ng AGM at nakapag-share, doon niyo po makikita na nandun pala yung kasagutan, at nandun naliliwanagan kayo sa mga dalahin po sa problema. So yun po, the main place where we share our life, living in the light. Confidentiality. So, dito po sa sa AGM din, kapag tayo po ay nag-share, yun po ay kung ano pong narinig natin sa sharing,
Hindi po dapat yung lumalabas sa ating grupo. Ano po? Ayun po ay nag-share po ang ating mga grupo, ipinagkatiwala sa atin. May mga sensitibong information o sitwasyon na hindi po dapat ilabas. Yun po sa atin lamang, ano po. Bilang respeto din, ano po, brotherly care nga po eh. So yun po ay dapat ay ginagawa po natin, ano po. Members do not share outside of the group what we hear from one another. Ano po yung panlima? Mutual accountability. So ito nga po yung in-explain ko na kanina, na ang relasyon po natin dapat nga ay two-way. Hindi lamang leader ang magmamahal. Ano po? So, relating to your chapter head, unit leader, and action group leader, ano daw po ang responsibilities ng chapter head sa atin? He oversees the chapter and the life and mission of the chapter. So yun po, no? Siya po ang pinaka-ulo natin. Dapat po ay nakikita niya lahat ng galaw ng chapter. Kung ang chapter po ay patungo talaga o nare-reach po yung kanyang mission ng ating community, dapat po ay talagay nasa tamang landas din. Siya po ang gagabay, siya po yung may hawak ng timon. Ano po? Yun po ang trabaho ng chapter head. As in Timothy 5:17, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. He cares for each member of the chapter. So siya po ay dapat mangalaga din sa bawat miyembro ng ating community. Sino po yung familiar sa parable of the lost sheep? Yung pong 100 kawan na nawawala ang isa. So yung pong mabuting pastol, iniwan niya yung 99 at hinanap niya po yung nawawala. So ganun din po dapat ang trabaho at ang responsibilidad na po ng isang chapter head. Pag may nawawala, kailangan niyo pong hanapin at ibalik. Ano po? He acts as governor of the chapter. Ano po? Malinaw po yun. Yung po ating chapter head, chapter leader po. Baka hindi niyo po kilala. So, yun daw po, no? We go to the chapter head for the following. Pwede po tayo lumapit sa chapter head kung tayo po ay may mga katanungan concerning the chapter. Kung tayo po ay may mga katanungan, how to handle our commitments sa chapter. Actually, ito po ay sinasabi ko lagi na hindi po commitment natin sa chapter. Kung kayo po ay committed na, ito po yung commitment nyo kay Lord. Ano po? Kung kayo po may problema, hindi nyo po magawa ng hindi po kayo maka-attend ano po sa lahat ng activities. At kayo po ay nangangailangan ng payo o tulong sa chapter head. So pwede po kayo lumapit kung kayo po may mga problema involving the community. At personal difficulties din po. Emergency. So, ha? Pwede? Hindi ko lang. Ano daw po naman? Responsibilities of the unit leader. Builds an environment that supports and strengthens the Christian life of the action group members. So yan daw po ano, ang unit leader, ang talaga po dapat sa isang samahan, dapat po ay mayroong suportahan. At kung mahina po ang isa, dapat po ay nasisiguro niya na yung ibang membro ay siyang tutulong sa pagpapalakas. Spiritually lalo na ano po. Ano daw po? He is the action group leader of all the AGLs and AGLs under his unit. And he is responsible for the following. He serves as a channel for dissemination of information and feedback. So meron po mga information na galing po sa chapter, sa governance, during po sa kanilang mga meeting, ano po.
So siya po yung magbibigay sa atin ng information or announcement na kailangan po nating malaman ano po. Through the AGLs ano po or assistant group leader ano po. So yun daw po. He encourages interaction and brotherhood among the members of the unit. Hindi ko po alam, last 2 weeks or last month ano po, nagkaroon po tayo ng unit assembly kina Bro Leo. Ano po? So, kina Sister Judith. So, ayun po yung atin pong ginawa. In-arrange po ng ating unit leader para po hindi lamang yung ating grupo ang magkaroon ng banding. Yung buong unit niya ay dapat magkaroon ng banding. So, ginagawa po niya talaga yung trabaho niya na po. He develops leaders. So, kayo po, lahat ay potential leaders. At yun po ay trabaho niya para kayo ay i-develop din ano po, in the near future. He provides an environment for building relationships. So, gaya po nung nasabi ko kanina. Develops team for evangelization. So, ganun po, dapat ay meron din pala siyang team para po sa pag-evangelize. Sa grupo muna, tapos sa unit. At kung siya po ay magiging chapter head, ito sa buong chapter. Ano po? Yan po, baka hindi niyo po po kilala. Wapo. Ano daw po naman responsibilities action group leader, Bro Irving? He has the more of the day in, day out interaction with us. So, kung anuhin po natin, dapat po talaga ay mas closer siya sa inyo, sa mga members. Ano po. Kung lahat ng sikreto, kung inyo pong isasabihin sa kanya, hindi dapat po malaman niya. Ano po. Yun man nga po yung confidential. Ano po. Sees that we are tied well in the chapter. Ano po. So, he ensures na tayo po, mga miyembro, ay nakaka-attend po ng ating activities. Ano po. Yung pong commitment po natin sa kay Lord, ano po, through the community, ay dapat po ay nakikita niya na nagagawa natin. Ano po. So we go to our AGL for keeping him informed, especially about upcoming decisions that might impact our BP involvement. So, ito po yung mga special na information na kailangan niyo pong malaman na makaka-apekto sa inyo pong bilang member. Ano po. Input about things. So, pwede rin po niyong lapitan. Ano po. Input about things we think we should not discuss in the action group. So, nasabi ko po kanina, meron pong mga sensitibong issues na sa ating buhay. Kung may problema po tayo, financial, problema sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, na hindi po natin ma-share sa grupo. Pwede po tayo lumapit sa AGL na po. Kung komportable po kayo na po, at kayo po ay talaga pagkakatiwala nyo yung information na yun. Any concerns, complaints about the chapter life or how our involvement is working? Kung kailangan nyo rin po ng advice, ano po, legal advice kay Sister Lloyd kapag siya po naging leader, o kaya po kay Dr. Arillo kung nalalabang mata nyo, ano po. So, pwede po kayo lumapit na po. At doon po sa, kung kayo po ilalapit talaga tungkol sa pera, mangungutang po kayo, yung tanong kanina, sa UL po kayo lumapit o kaya sa chapter head. Huwag po sa AGL. Breakfast, kung kailangan yung sasakyan sa kanya. Breakfast, ano po? Meron po tayong joint breakfast, men's breakfast.
Yun. So, ang breakfast daw po ay unique to the BCBP. Ano po? Bakit unique? Kasi, ang BCBP daw po lamang ang merong breakfast tuwing Sabado. Tama po ba? Sa ibang community po, walang ganito. Kaya po unique ang breakfast. Ano? Yun. So, ito daw po yung basic entry point for personal renewal. Meron po mga first-timers na ma-invite tayo, ano po. Meron po sila mga pinagtataanan, mga katanungan talaga na hindi mahanapan ng sagot. Pagka po sila ay nag-attend ng breakfast, nakarinig na sharing, nakakuha ng inspirasyon, doon po nagkakaroon ng renewal, ano po. Parang natitrigger po na siya ay maliwanagan, magbago, kalimutan po yun o iwanan yung mga buhay na hindi maganda at magkaroon po personal renewal, ano po. So, yun po ang ating pong aim sa breakfast. Yun, Bro Orby. It is a means to continue upbuilding members of the BCBP. So, ang breakfast po ay hindi lamang para sa mga first-timers, para din po sa atin, regular members, sa inyo rin, na tayo po dapat ay nag-a-attend din ng breakfast. Kasi, yun po ay parang nag-boost ng atin pong spiritual life. Ano ba? Yung pogi-pogi. Basic objective of the BCP breakfast as a show window for the first timer. So yun nga po, show window ay pag umattend po sila ng breakfast, doon pa lamang po ipinapakilala na natin ang community. Yung pong video na lagi po natin piniplay, tsaka yung information na binabahagi natin sa kanila. So doon pa lamang po ipinapakilala na natin ang community sa kanila na po, bago sila pumasok. As a recharter for members. So yun nga po, kaya nasabi ko ano po. Businessmen and professionals of the chapter have the responsibility to support the evangelistic outreach of the breakfast. In what way po natin matutulungan? Mag-invite po tayo ng first-timers ano po, sa breakfast. It is our responsibility to establish a strong atmosphere where everyone is comfortable. Nung po kayo naimbitahan sa breakfast, ano po inyong naranasan? Di po ba nakita niyo mga ngiti, Hollywood smile ng mga members, ano po? Na-feel niyo na hindi po kayo out of place, na parang naramdaman niyo na you belong to the community, ano po? GMA, where you belong. So, it is our responsibility to evangelize businessmen and professionals who are decision makers in particular business or professions. So, yun po ang aim din ng breakfast. Dito po sa ay meron din po tayong various chapter events, ano po. Ang members po are committed to support the various gatherings of the chapter. So, kailangan daw po natin supportahan din yung mga gatherings, ano po. Hindi lang po pipili tayo ng mga activities na atin pong dadaluhan, ano po. Kailangan din natin mag-support. Tulad po nito, ito po ay Thanksgiving Assembly ng Batangas East Region. Ito po ay ginanap sa Lorban. Ang kasama po dito ay Lucena Chapter, ay yung mission nila ng Lorban. Ang Tanawan, kasama po ang kanilang mission na Santo Tomas. Tapos po yung RPGC, kasama ang ating mission na San Juan po. Here, we build one another up by sharing how we experience the goodness of the Lord and by praying for one another. Here, we can respond to the invitation of the Lord for service and support the common work with our talents and resources. So dito po sa community, tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na paglingkuran ng Diyos. Ano po?
Yun nga po sabi po ni RCD kanina, yung pong attendance ministry, pwede po doon tayo. Pero dapat po hindi lamang doon. Baka naman po lahat dito lamang punta. Attendance, wala na pong hahawak ng ministry. Ano? Ano po? So, yun po. Napakasarap po sa community na po na nabibigyan tayo ng pagkakataon na hindi lamang siya ay makilala, kundi siya ay mapaglingkuran na naman, mapapurihan. So ito po yung Women's Council Clean Up Drive sa Laia. Ano po? San Juan. So in conclusion, ano po? Ayon nga po sa Galatians 6:2, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. It is only in the community that we can practice loving and caring. Here, we develop ears that truly listen, heart that truly understands, arms that are ready to embrace, and shoulders that are meant to be leaned on. Only then we can say that we belong to a community that truly cares. Magandang umaga po. Thank you for coming. Huwag kayong umalis. At nalaman nila kung ano mga kakulangan ng Elite Leader. Di ko po alam na